Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino. Palusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Palusog na isipan, nutrisyon ang masagutan. Isa pong maganda at mapagpalang Sabado ng hapon mga gilyo naming tagapakinig. Ako po si Rod Marcelino at welcome po sa pinaka-kikinggal ng milyong Pilipino, ang inyong nutritious no-time radio show, ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Of course mga kasama, hindi maging kompleto po sa rekado ang Radyo Mo sa Nutrisyon kung wala ang mabait at masipag na Executive Director for ng National Nutrition Council ng Department of Health, si Assistant Secretary Bernie T. Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon po. Rod, magandang hapon din at magandang hapon sa ating mga suki at dun sa malapit ng maging suki na listener sa radyo at sa ating mga viewer, listeners sa live streaming ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Sa address natin ay www.rmnnews.com. Diba? Naririnig din po kami sa 15 Nutriskwela community radio stations mula Claveria, Cagayan hanggang Isabela City, Basilan, ang paborito nating region. Si Richard Falcatan, nandyan yung manager. No? Oo. Dumaan na po ang celebration ng Nutrition Month itong Hulyo na ang naging tema ay isulong ang breastfeeding. Ano na nga, Rod? Tama, sapat at sakto. Ayun, tama ba? exclusivo. Ayun ako. Pero, hindi pa tayo tapos kasi ngayong Agosto naman, binabati po namin ang lahat ng Happy National Breastfeeding Awareness Month. Ayun, yes Ma'am Bernie. Medyo nakalimutan. Testing. Ay, dapat yung mga listeners din natin, dapat Oo. maalala Maalala nila at least. Maalala nyo kung anong ang i-discuss natin dahil mamaya may premyo po kayo. Oo. Samantala mga kasama, may kaugnayan po ba yan, Ma'am Bernie, sa pinagdiriwang ngayong linggong ito na World Breastfeeding Week? Correct, Rod. At bagamat magtatapos na bukas, August 7, yung isang linggong celebration ng buong mundo yun, World Breastfeeding Week, tuloy-tuloy pa rin dito sa ating bansa ang ating pagdiriwang kasi sa Pilipinas naman ngayong buong Agosto or buwan ng Agosto ang Breastfeeding Awareness Month. Itong National Breastfeeding Awareness Month ay tinalaga sa Republic Act 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Aba, maganda yan, Ma'am Bernie. Talagang tuloy-tuloy po ang pagpapalawag ng kaalaman sa pagpapractice po ng breastfeeding sa ating bansa. Tama, Rod. At target ng National Breastfeeding Awareness Month, yun pa rin mga buntis at nagpapasusong mga ina. In fact, sa Lunes, August 8, ay ilulunsad ang breastfeeding check awareness sa Quezon City Memorial Circle. 9 o'clock po yun ng umaga, mga kaibigan. Abay, kailangan po, puntahan nyo yan, mapuntahan nyo mga kasama dahil importante, kailangan to. Oo, talaga naman, Rod. At sige, punta na tayo sa ating magandang bisita sa araw na ito. Oo, para mai-discuss natin ang mas maigi pa, ano ba itong National Breastfeeding Awareness Month. At ang atin pong bisita ay walang iba kundi si Miss Vicenta Borja. Siya po ang ating napakasipag na public servant na sa National Center for Disease Prevention and Control. Ito pong isang departamento sa kawanihan ng kalusugan o Department of Health. At siya ay naatasan na National Coordinator ng National Infant and Young Child Feeding Program. So, ipakilala na po natin, walang iba kundi si Miss Bessie Borja. Good afternoon, Miss Bessie. At welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Salamat, Asek Bernie. Hello din sa iyo, Good Rod. afternoon, Ma'am At Bessie. sa ating mga taga-pakinig at mga viewers ng palatunto ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Okay, Ma'am Bessie, ano po ang tema ng National Breastfeeding Awareness Month at bakit ito ang napiling theme for this year? Ang tema na ng National Breastfeeding Month natin ngayon ay Breastfeeding Talk
and check. Mhm. No, Talk talk, and ibig check. sabihin, Oo, communication, di ba? Oo. Kasi Oo. talk, so communication. Yung check, ipinopromote kasi natin yung tama, sapat, at eksklusibong pagpapasuso mula pagkapanganak hanggang 6 na buwan ng buhay ng isang sanggol. Ngayon, nanggaling ito dahil meron ngang katatapos lang ngayon, no, huling araw ng pagse-celebrate ng ating World Breastfeeding Week Oo. celebration. Ang tema kasi doon ay breastfeeding ay 3D experience. 3D experience. So, oo. talk to me at 3D experience. Okay. Ginawa natin, nilocalize natin yung tema ng World Breastfeeding Week. So, kaya naging ang local team natin ay breastfeeding, Breastfeeding. talk and check. Bukod yan Breastfeeding, sa talk and check. madali yung recall, Oo. yun ang pinakadahilan. Kasi Oo. talk and check, sabi ko parang ano to yung isang method na Wala naman tayo. wala ka update doon. Oo, wala. Oo. Tungkol kasi ito sa komunikasyon. Ito yung, kaya 3D experience, ito yung pangatlong dimension na napaka-importante kasi sa breastfeeding, yung tamang komunikasyon. Ayun. Kasi sa ngayon, kung maririnig ninyo sa radyo, mapapanood sa telebisyon, mababasa sa mga periodiko o Babasahin, oo. iba pang babasahin, at pwede ring marinig, no, kahit nga sa ibang health worker na hindi pa masyado maalam, no, tungkol sa pagpapasuso at sa ibang mga tao, sa Oo. mga lola, mga magulang, kaibigan, may mga naririnig kasi tayo, mga maling mensahe. Oo. At ito, kailangan nating maitama. Kaya Tama. ito yung ibig sabihin ng ating talk. Mag-focus tayo ng gusto kasi meron tayong dapat maabutin sa ating Millennium Development Goals. No? Kailangan tumaas ang exclusive breastfeeding para patuloy tayong makatulong sa pag-angat ng nutritional status ng ating mga bata. At saka Rod, Miss Bessie, di ba para bumaba din yung bilang ng mga batang namamatay? Tama Oo, ka doon, diba? Ase. Oo. Kasi, alam mo, meron tayong 23 child survival interventions. Ibig sabihin, 23 to ginagamit para iligtas ang buhay ng mga sanggol, no? At ang breastfeeding ay number 1. Oo. Alam mo ba, pangatlo doon, complementary feeding. Kaya pag sinabi natin sa unang 6 na buwan, dapat eksklusibo. Gatas Tama, lang na. sapat, eksklusibo ang pagpapasuso. Pagdating ng 6 na buwan, kailangan naman dagdagan natin ito ng karampatang pagkain habang patuloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon. Ayun. Oo, wag kanilang itigil kaagad yung Oo. pagsususo. Oo, pwede, Tama. pwede. Hanggat meron siya at saka hanggat gusto niya. Oo. So, ano po yung layunin, Ma'am Bessie, ng pagdiriwang ng ating National Breastfeeding Awareness Month? Nagdiriwang tayo taon-taon ng ating National Breastfeeding Awareness Month. Unang-una, salamat sa batas na ito, yung Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Napirmahan ito nung nakaraang taon, no? Nung nakaraang taon. Ito siguro ay isang magandang naibigay nung nakaraang administrasyon para sa atin, no? Kasi ito ay tungkol to sa nutrisyon. Hindi lang to tungkol sa nutrisyon, tungkol din ito sa pagsugpo doon sa ating pagkagutom. Kasi ako lagi kong sinasabi, hindi excuse na ang isang bata na ang edad 0 to 6 months ay magutom. Dahil ang pagkain para sa Andiyan edad ang na ito mama. ay libre. Wala, Walang oo. gastos, hindi Oo. pwede. Bibili, oo. Oo, hindi kasi magandang makikita mo sa television, maririnig mo sa radyo na humihingi ng tulong kasi bibili ng Pambili formula, ng na pambili ng gatas. gatas. Oo. Libre yan, handyan siya. Correct. Ligtas at masustansya. At laging fresh. Laging Hindi kailangan fresh. store. Oo, di ba? Napaka-simpleng paraan. Kaya itong maganda nga ngayon tayo kasi buwan ang selebrasyon. Oo. Hindi tulad nung dati, sumasabay linggo lang lang. tayo, 1 linggo lang siya, no? Tapos na yung selebrasyon. Pero maniwala ka ba na kahit 1 linggo lang, sa buong kapuluan ng Pilipinas, hindi sineselebrate nila ito kahit nung wala pa yung batas sa loob ng 1 buwan. Kasi nararamdaman nila na may kahalagahan talaga Kung na gaano importante ito. o kailangan Kampanya. habaan ang pagpapaalala. Oo. Kaya 1 buwan, pinapaalala natin na ang breastfeeding ay ganun kahalaga. No? At dito, kung tutuusin dito natin makikita kung dapat na kakamping-kakampi natin dito ang simbahan. Kaya nga dapat tumutulong sila ng gusto sa kampanya natin. Isipin mo naman, kung 6 months exclusive breastfeeding,
98%. May protection na sa pagbubuntis. Natural na pagpaplano. Family Malusog pa planning, yung ina, oo. malusog At pa saka yung yung bata. sagol, oo. Hindi ka pa gumastos. Isa yan, Ang laking yeah, silbi. isa yan sa mga dapat natin ding bigyan tuon, Rod, na yung exclusive breastfeeding ay talagang natural na family planning. Oo. Pro-protectan sa agarang pagbubuntis ulit. Nakakatulong pala to. Oo, 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 oo.